Ipasusubasta ng Bureau of Customs ang kinumpiskang 13 luxury vehicles sa mag-asawang Diskaya para mabawi ang anilay perang nakulimbat sa maanumalya umanong flood control projects. Isa lang yan sa mga tinalakay ng Independent Commission for Infrastructure kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno kung magkano at paano mababawi ang pera ng bayan. May unang balita si Joseph Moro. Paano mababawi ang pera ng taong bayan na kinulimbat galing sa mga maanumalyang flood control project? Yan ang pinag-usapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at mga ahensya ng gobyerno kabilang ang Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit at iba pa. Para kay ICI Chairman Justice Andres Reyes, galit na ang taong bayan. Our country is in crisis. The flood control scandal is on everyone's minds every day. We are all enraged, hurt, and betrayed by what was done to deliberately manipulate our finances and only to feed the greed of not a few government officials. Pero gising na raw ang tao kung saan ginamit ang kanilang pera. Money that should have been utilized to better the lives of Filipinos were instead used by corrupt individuals to buy exotic cars, luxury vacations, and even gamble in casinos. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution. Pero magkano ang perang nakulimbat at magkano ang maibabalik? Sa lawak at dami ng mga maanumalyang flood control project, hindi pa yan matiyak ng ICI. Sa ulat ng DPWH, may nadiskubre ng lampas 400 mga umano'y ghost flood control projects. Sa isang buwan na hearing ng ICI, ang naiimbestigahan pa lamang ay mga proyekto sa Bulacan at sa Oriental Mindoro. Pero sa ngayon, na-freeze na ng AMLC ang sobra sa 5 billion pesos na bank accounts at ari-arian. At ang 5 bilyong pisong halaga ng mga eroplano at helicopter ni dating Representative Saldi Co. Ayon sa ICI, mas mabilis yung mga forfeiture proceedings o pagbawi sa mga ari-arian katulad na lamang dito sa mga luxury vehicles. Maaari na itong gawin kahit wala pang sintensya yung mga kasong kriminal na posibleng isampa laban sa mga sangkot sa anomalya. Pagka forfeiture kasi, ibig sabihin these properties or this money is not actually theirs, but was taken from, was in a way not theirs and probably proceeds of a crime. This is different from the criminal aspect. This is administrative and civil remedies, which in a way will be shorter. Sabi ng ICI, ipapa-auction na ng Bureau of Customs ang kinumpiskang 13 mga luxury vehicle na mag-asawang Diskaya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sa Nobyembre nila pwedeng i-auction ng mga sasakyan at maaaring makakolekta ang gobyerno ng 200 hanggang 220 million pesos. May mga kulang daw sa kanilang mga papeles, which now gives them gives them the right for them to auction this off. So in that case, there will be an immediate recovery with regard to these cars, yung once mabenta na yung mga auto niya. Sinabi na rin dati ng ICI na ipapa-auction din ang 2 luxury vehicle na isinuko ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagkakahalaga ng 12 million at 34 million pesos. Pero iniimbestigahan pa ang mga papeles ng mga ito. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.